mga reaksyon. Akong gipasalamatan mga pipilan to kumakaigsunan nga medyo ini mga panahon na init kaayong mangutanas mga pangutana mga igsuon nga medyo para nako ba tulog karon unya ganahan lang ko maniguro. Salamat niyo datanan. Mga igsoon dili sa ako sa mga punto nga makita nako nga medyo komento ni sa mga pipilan na to kumakaigsunan ining panahon na. Dili na ako basahon niya ngalan pero iyahagyong gipadangat der Pastor Laping. Ang in-English mga igsoon. Very sensitive issue ni siya sa ilahang pamilya. Issue gumikan kay nakita na ko mga igsoon nga daghan gyud ang nasalaag unya sa mga nasalaag medyo ang ako ragong nakita nga ato pong hatagan pod og pagpasabot. Ningon magud pag-istorya nga Pastor Laping, the one who worked hard for the family is now an underdog based on the compositions of the shares of stock that is being designated. It is now the children, the wife who holds the key of the business. But maybe the mother was only too generous and through sheer innocence have allowed the situations. She must be ill-advised to surrender the control of the corporation to her children who now disregard her motherhood. It is in this regard that we may say that money is the root of all evil. Okay, Lani, ako alang sultian mga igsuon si Lani Emperado. Lan, ang imuha manggod nga gipadangat nga mensahe na ako for me to comment on this. Kung nagtingog kus kanginan, not because nagtingog kus kanginan because I want to assail. Gusto na akong igon or gusto na akong komentaryuhan si Madam Olivia, gumikan kay doon ako'y hinanakit or gumikan kay bias kong nilaban sa iyang mga anak. Pero ako sang binisayon ang meaning sa imuhang gisulti. Ningo kapag istorya, the mother who worked hard for the family, wala man ko moingon nga wala nag-work hard si Olivia or si OVY. Nag-work hard siya, pero ningon ka, she's now the underdog based on the compositions of the shares of stocks. Akong klarohon, wala siya ma-underdog ining Baliakar Transit Incorporated. Wala siya ma-underdog sa estate sa Yanson Family Corporation. Wala siya ma-underdog. Kaya kung ako alang klarohon, doon na dagoy tayo gamayng sipyat sa gitawag na to mga panahon diin nagsulti ko sa kanginan. Lani, ako rang iklaro, wala na hitabo nga underdog si OVY. Ngani sa pagkakaroon ng tanawon, si OBY maoy ni control. Usbo na ko ang imuhang gisulti, the mother who worked hard for the family is now an underdog based on the compositions of the shares of stocks. Shares of stocks talking about the Yanson Group of Bus Companies. Pero wala nagpasabot nga sa mga kumpanya nila, doon ay mga nagkadaiyang kumpanya sa RB Yanson Realty Corporation, sa Countryside Development Corporation, o sa uban pa nilang mga kumpanya. Mga igsoon, klaruhon lang nako, all of this company belongs to OVY. Only ang YGBC or Yanson Group of Bus Companies maoy na-designate padulong sa mga anak. But that was significantly or napirmahan na unya mga igsuon ang endorsement ana is to less than OVY. Because of paying tribute to Dr. Ricardo, as she said, na tani hindi madula ang legasya ni Cardo. So therefore, nahitabo nga siya mooy ga-initiate, pero siya pod ang root cause sa pagbawi ini. Unya ini mga panahon na for 5 long years, more than 5 long years, iyahang gikontrolar ning talan, gumikan kay from 2015 nga naaprobahan ang extrajudicial settlement, gipalabi niya nga mulabay ang tulo ka tuig 2015, 16, 17 og didto siya inay nga ni file og amendment para nga ang uban pa nga mga wala pa ma-legitimately process nga mga papilis sa tanan nga mga kabtangan nila in the name of Olivia Villaflores Yanson.
Gika na sa kumon sa Balyacar Transit, gika na sa kumon sa Yanson Group of Corporation, gika na sa kumon sa Yanson Family Corporation, ilahan ang gidefine nga ang tanan nga mga real estate and other investment outside Yanson Group of Bus Companies, kinahanglang moadto ni Olivia. Ilang giaprobahan nga ang mga terminal, yuta o tanan nga mga talyer nga bisan pa man kanang giingon pag-istorya gigamit karon sa mga nagkadaiya nga mga bus companies nga gipanag-iya karon sa Balyacar Transit, to mention Bachelor Express, Rural Transit, Mindanao Transit, Sugbo Transit, o daghan pa mga igsoon. Kung giklaro ninyo na nga wala na siya musipyat, may nang pagkapahilo na, may nang pagka-designate. Pero ang problema lang kay nigawas ang desisyon ni Olivia nga dili na niya gusto nga mawala siya bisan pag madula ang iyahayang mga kabataan. Lani ako lang ni ipasabot kay nakabalok ko nga wala ka kasubaybay o niya sa pagsulti nimo ningo pagistorya. It is now the children who holds the key of the business. No, it's not the children. Og naa magani kay ingnon nga children, mga igsuon ako rang giklaro, si Leo Rianson maoy CEO og president. Uncontested. Ang ilang incorporator na ay mga bag-o nga ilahang gidesignate ka incorporator samtang wala diri ang mga managsuon nga Ricky og Roy, nga si Lina og Emily. So dito ka advantage. Ilahang gisulod si Charles Dumangkas bisag way labot. Tapik lang si Charles Dumangkas pagkangalan nga si kapikas ni Janet. Doon na pa'y uban nga mga personalidad nga dili angayan nga pwedeng ihapon or tanawon nga sila lakip kay wala man gyud unta sila labot. Ako lang gipasabot ni Nimulani kay medyo sakit man kung hunaon nga gilupigan pang mga anak og ang nanglupig pa murag maoy hero din dapita. Mura na hinog siya mo'y bayani human niya gi paningkamutan nga ni file siya injunction, ni file siya status quo, ni file siya og gawa sa annulment or nullifications of the extrajudicial settlement. Ako rang giklaro mga igsuon nga dinhi na biktima ang mga tao gumikan sa bad media nga ilahang gigamit. Serye-serye, bakulod serye, teleseries, o guban pa mga igsuon. Plus, doon na pag yung mga legitimate media, DNX, mga igsuon, o guban pa. Nakita nako nga gidaog nis propaganda kay walay makapropaganda on the side sa upat ka mga managsuon. Because right after they were accused and they were issued with warrant of arrest or WOA. Kabalo ko kung sa'yo nahitabo mga igsuon. Lagpot in town sila sa Pilipinas pero may nalanggani kay mga, if I was not mistaken, mga green card holder ni. Well, mo po na ibintaha diya, basta dili ka mo apil og politics. Muna nakabintaha nila because they are legitimate businessmen internationally. Muna gumika na mga igsuon, nakita na ko nga persecution ang gigamit ni Olivia Yanson. Conniving with their mother, sila si Leo Ray og ingon man si Janet Dumangkas, they were filing cases to their siblings, mga igsuon, ilang mga igsuon ilahang gifilan, sa tuyo nila nga while decide to their mother sa ilahang pagkiling dito sa ilahang inahan, gatuos like untouchable sila. Ako lang nang gipaabot mga igsuon kay it's very unfair nga makadungog tas mga tao nga mulaban ni Olivia o siguro mulaban ni Leo Ray og ni Janet nga dili gani magbarog sa ilahang pulong sa mga kamatuuran nga maoy kinahanglang ato ang ipatronize. Tiaw mo ba iningon pag-istorya, but maybe the mother was only too generous. Asan dapita na himong generous nga iya pa mang ganing kuhaan? Iyang gihikawan sa katungod. Iya pa mang ganing i-disinherit.
Unya karon si Olivia nga dili na mo ila siya mga anak, kakuhaan niya ang iyang mga anak, siya na hinuon mo'y murag tarong diring dapit. Lani, I hope nga wala kay relationship ni the friar of the province of Saint Ezekiel Moreno. Kay dol-dol raman ang imong emperado ang iha amparado. I hope mga igsoon nga kini dili ni magsige. Ningon siya pag-istorya, but maybe the mother was only too generous. For me, bali, the mother is very selfish. Dili selfish nga na maligag isda, ha? Hakugra kaayo. So, wrong presentations ni siya, Lani. Ningon kapag istorya, through sheer innocence have allowed these situations. Inosente si mong pagtuos, Olivia. She's conferred as honoris causa of University of Negros Occidental Recolitos. Mo yung ka-sheer innocence. Unya siya, according to Reverend Alvi, the president of UNOR, nga hindi ni siya kay powerful, hindi ni siya kay amo siya ka manggaranon. Amo nga gin-confer siya sa honoris causa Doctor of Philosophy, Major of Business Management, kay mandamo siya ginbuligan. Nagbulig siya sa iba, pero why siya nagbulig sa iyang mga kabataan? Nagbulig man gihapon. Ang problema lang sa mga gipambulig niya, sa mga ginbulig niya sa iyayang nga mga kabataan, gusto niya nga kuhaon liwat. Gusto niya kuhaon pagbalik kay nangadato mo gumikan sa kumpuhunan. Therefore, mga igsoon, asa man dapitan na to ibutang ang inyo ha karong sound understanding, Lani. Usbo na ako ang imong statement, Lani. Maybe the mother was too generous and through sheer innocence have allowed the situations. She's not allowing the situation. She's even advancing. Iyang gipahimusla ng iyang koneksyon sa politika sa panahon nga naglingkod si Rodrigo Roa Duterte. Okay. Kajot lang ha. Ato sang paminawon eh. Okay. Hello? Hello, may gabi. On air ta? Sila may gabi, Pastor. Yes, ma'am. Imagine talking without knowing siya. Yes, ma'am. Bitaw. Kay, man, ang akong pangutan na, ma'am, maura ni, naminaw ba siya permi sa akong programa? Kay kung wala siya maminaw niya, nagpadala siya ani nga iyahang mga mensahe, medyo nalimot dagway siya nga wala siya kapaminaw. Siguro karon or mga pipila ka adlaw na kapaminaw siya and then naargabyado dagway siya, maunang nipadala siya sa iyahang personal comment. Pero wrong premise, wala siya magsubay sa saktong kamatuuran. Yes, ma'am. Anong maingon man siya nga generous na ba? Generous nga nagsiha. Yes, ma'am. Tinuod. Gusto ganyan kuha og balik na generous na inuon. Diyon, party po sa katong imo nga giingon nga ni kuan na si Repolyo nga gusto lang siya nga manginabuhi og kanang kuan siya ning sa ngalan ani malinawon. Yes. Ato na lang respeto nga dili na lang pud nato pud ikuan ang iyaha nga kanang kuan nga og dili siya ganan iskutan. Yes, ma'am. Okay, nakasabot kog maayo, ma'am. Salamat sa mong pagsabot. Ang point manggod nako, ma'am. Gi-rehire man dagway siya, pero ang kahibalog unsay iyahang trabaho pag rehire, pero ang iyaha manggod nga connections kani adto, he was part of the anomaly, kay multi-million anomaly manggod, kay Vice President pangud siya assigned sa purchases, pero ang anomaly gikasabutan naman lang nila nga pagkangalan nga pinangga sa ilahang sa ilahaya nga iloy, no, iyang inahan, no, nang ingon sila nga di na lang na nato kay kun ato anang i-pressure o niya mag-uol ra pod si mami, kita rigatag og sakit ni mami, meaning nagatig sakit ni Olivia kay pinangga man gid kayo ni Olivia si Repolyo. Pero ini mga panahon na nakita nako ang mga driver ug ang mga konduktor mo'y naargabyado, no, ingon pa sa mga kawan ni kay naamang kuno gihapoy kusog kay influensya si Repolyo dito
OBY. Pero ang point ang muna ko, ilahan na ni sa mga anak. Wala na ilabot ang mga tao nga nasgawas. Kay discretion or disposition man ni Olivia nga iyang hiron kung di hire niya balik or somebody nga ni akaron din ni sa Baliakar mo ay ni rehire niya. So, katong uban, upat, wala gusto sila ilabot. Pero, pagkangalan nga wala sila dili lang po nato pwedeng ingnon nga ato na lang po hinuong basulon ang mga nag-rehire kaya basig doon na gyud siya potential nga makatabang pod og pagpa-improve sa ilahang management sa kompanya. Di ba, ma'am? Mao gyud pastor. Oo. Ang atoa is makabalutang nga more respect kay kung mihanggit mo nga ing ana so anong dili man nato sila tagaan o kagawasan sa respeto nga ilang gusto. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Salamat, ma'am, ha? Salamat sa Okay, inyong pastor. question. Nagabi, happy weekend. Yes, ma'am. Salamat. So, mga igsuon, thank you kayo sa tong caller. Thank you po. Salamat po sa atong mga kaigsuonan. Pero, nagpasalamat ra gyapon ko ni Lani Imperado nga nagpadala. No? Pero padayunon na nako iyang statement. Ako rangi breakdown, mga igsuon, para nga makabaluta og asan dapita ang mga punto nga angayan po nato nga tutukan. Kay kung dili manggod ni siya nato ma-revat. Og di nato ni maribat mga igsuon. Ang tendency ani murag bagtuo ang mga tao nga murag si Olivia mo'y insakto. Kamo ko moingon nga sayop si Olivia, wala po ko moingon nga insakto siya, pero atong tan-awon ang dagan sa panahon because it cannot be address nga katong a few days past, a few months, a few years, dili manggod kay ang ato manggong measure ani mga igsuon dili pa gani kay taman karon hangtod manggod pag-abot sa panahon kaya nga to manggong pagtuo nga ang pamilya manggod og mahimo dunay reconciliation mahiusa pagbalik unya ang ilahang kalipay nato dili wala man ta malipay nga sila nag-away wa ta malipay pod nga sila nag-uli pero malipay ta nga ang linugdangan sa ilahang panag-uli harmonia ug ang ilang harmonia nakabaton sila kalinaw and then they move on meaning ni move on sila ni padayon sila nga wala na tribisiya wala na nasakripisyo. So padayonon ako ang giingon ni Ma'am Lani, ha? Mga igsoon mo simpatiyar ako ninyo. She must be ill-advised to surrender the control of the corporation to her family or to her children. Now, she must be ill-advised to surrender the control of the corporations to her children. Dili man dagway siya ill-advised. When she surrender mga igsoon, kuan man lang to, og sa term pa nato ba, kana bang pakitang tao raman to. Pakaruinon raman to nga siya iyahang gisurrender ang control. Mga igsuon, komedya ba na nga mura mag ang naresulta sige sa inyo lang na iyang anom. Okay, sa diha nga naanas unom, aw hindi gali pwede kay ako man gali ang asawa. Hindi gali pwede kay anak ko man lang kamo. So, ipa-nullify, no? Gusto na ako nga subong ma-stop na ina. Kay man, balik ako kay hindi man na amo nga kamo ang mag-control. Kakurang giklaro mga igsoon, in this corporation, insakto to nga doon na untay control ang mga anak. Pero, unsa man na to pag-ingon nga dunay control ang mga anak. In a sense, mga igsuon, nga sa dihang ni sign si Olivia og extrajudicial settlement or ilang intra-corporate disputes nagsugod man sa ni-sign siya una kay para nga ilaha nga irespeto ang ginsiling ni Dr. Ricardo Yanson nga kung pwede, hindi ka na makiparty na kay hatag bulig mo na lang, idulong mo na lang sila sa maayo nga ang mga kabataan kay para nga sila mag-enjoy gina sila para nga ilagyon nga mapasunod sa ilaya ang mga kabataan po sa mga generation. So ang ako lang buti pasabot mga igsuon nga nirespeto man dagway sila tanan ni Dr. Ricardo Yanson ang nag-una ang asawa si OBY. Pero sa diha nga human na siya mo perma o lahimang na mermang mga anak si OBY pamanggani ang pag nag-hire og abogado nga monotaryo. And then right after that, siya rapod mo oy ni-retract, siya rapoy ni-usab siyang posisyon o niya sa pag-usab niya siyang posisyon, gusto na niya nga dili na pwede nga ang iyahang mga anak makialam kay
nikuha man siya mga igsuon og TRO, dayong temporary restraining order, dayong nangayo siya og sa iyahang prayer nga siya maoy mo administer sa estate ni Dr. Ricardo Yanson by the demise of her husband. So gitagaan pod siya sa korte sa dihang naa na siya mga igsuon natingala ang mga anak. So ang mga anak ilahang gituki og ngano nga nahitabo. Dito nila nabantayan nga apil si Ray Repolyo sa mga nadiskitahan nilang dunay dagkong mga anomalya sa kwarta nila sa ilahang kompanya sa Yanson Group of Bus Companies o sa uban pa nga mga establishmento, uban pang kompanya ilalom sa Yanson Family Corporation. Sa dihang ilan nakitaan ang mga notoriously than anomaly sa mga vice president o sana si Ray Repolyo. Dayon, sa diha nga ilahang gusto nga tukion og may kay pati natong giingon nga pati si Selena is ilang gidudahan nga bilang treasurer no sa finance sa ilahang kompanya may nawala kuno nga kantidad sa kwarta. Dili pod komedya bendag kuha. So sila mismo ni decide that they will hire an accounting firm no mga igsuon nga gawas sa ilahang accounting department. So, nikuha sila sa Sisip Goris and Bilayo accounting firm para nga ang ilahang external audit nga musulod pag audit walay pilion, walay santuhon. So therefore, napamatud-an nga wala di ay nahitabo nga si Selena nanguha sa kwarta sa kompanya. So si Selena was even justified saying, if I have the money, it's not your money. If there is that money in the company, it remains intact. So, nidaog si Maria Selena Lopez sa mga accusations simply because the technical way of resolving that matter or that problem is mo hire like external auditor. So, dito na pamatud-an nga dunay mga displacement but it's not the displacement from the finance department nga ginumala ni Maria Selena Lopez kundi down, gikan sa ilalom sa mga vice president sa Baliacar Transit Incorporated. So, kung sa may naa nga mga records, ilahar ng gi-archive, ilahar ng gitali tanan, and then anytime it can be open if by the wish of the member of the corporations they wanted to re-examine. So naatanan. And then glory to God, ingon si Selena nga kung wala pa na siguro na to ipagi sa SGB, ang resulta na siguro madaot ra ko sa wala ko'y binuhatan. So kani giingon nimo karon lani, she must be ill-advised to surrender the control of the corporation to her children. Ningon pag yung kahunaw, disregard their motherhood. Wala gi-disregard ang ilahang inahan. Wala mo disregard ang mga anak sa ilang inahan. Niining panahon na ang inahan mo'y ganahang i-vanish. Ang inahan nga si Obi mo'y ganahang mawala ang iyahang mga anak. Dili ang mga anak mo'y ganahan nga mupalayo sa ilang inahan, mamintaha silang inahan. Wala man pod namintaha si Olivia sa iyahang mga anak. Niingon ra man po si Olivia pag istorya nga buhi pa man ko, ako iloy man ko ninyo, o niya, inyo mo kong inahan, o niya kay asawa man ko Ricardo, nawala si Ricardo, kanya, kami man duha mo'y nanikamot ani pagsugod, kanang inyong contribution, wahi naman lang na, asa may mauna, ang kami nyoon, o kamong mga anak. Well, dili pa kumatingala, karong panahon na, nabiyay gauna-unag, anak, o niya, wala pa'y minyo. Pero lahi ni, gauna sa kaminyo si Olivia o si Ricardo, kay gipakaslan man siya ni Ricardo, pero pagka magpakasal mo nang nakapanganak, ni Mabdos nagnanganak siya. Wala man ni giuna-una ni Ricardo. Wala man po ni giuna-una ni Olivia siyang gusto. Ang nahitabuan ni, it was a couple's understanding. After the wedding, they should have to have their children. So sa dihang naanas lay anak, maunang ang ilahang anak, ilahang giatiman na nagko while they're running the show sa ilahang negosyo, sa ilang business. Pero again, baliko na ako, wala ba ma-exempted ang mga anak sa pag-abot na sa panahon nga able na sila nga maka-collaborate or makasuporta sa ilahang ginikanan, especially si Roy, nga mao'y naisip nga kamagulangan after the death of Ulrich.
So si Roy mismo mo ni manage niya mga igsuon sweet and tears. Maupod silang si Lina, si Emily. Doon ay ilahang mga respective assignment. Si Ricky kay engineer man naa siya din sa bodybuilding. So nakita nako maayo kaayo ang ilahang panagkumbuya nga mga pamilya sa ilahang pagpalambo. So munang ni sikat gyud maayo, ni dako gyud maayo ang asset o ang property tanan kinatibuk-an mga igsuon sa estate sa Yanson Family Corporations kay nagtinabangay sila. Only lang sa diha nga sila they start their business and then their business grew and they became successful, and then because magulang sila ni Leo Ray, so they enjoy, they savor the good taste of their company's support. So, munang mga igsuon, may ngunta nga doon na marigay pangigi, doon na marigay kasuya, gumikan kaya naman sila doon ka igsuon nga medyo alanganin or uwahira nila, or mo'y nangandoy nga tani, level tani kami, pareho tani kami kamanggaranon, pareho lang tani kami og kwarta. Hindi man mahimong magkapariho kay naamay di malason, no? Nya, dili makamaong, ingnon lang ko pag-istorya, dili maayong modala siya negosyo, si Janet Dumangkas o si Charles. So definitely ang naresulta wala sila mo boom. Pero katong upat lang maigsuon ni boom. Unya di po dagway makatarunganon nga suyaan sa mga managsuon. Pero before mga igsuon nahitabo ang matawag natog extrajudicial settlement, gi-turn over na sa buhi pa si Dr. Ricardo Yanson Sr. nga patilawon na pod og pagdumala si Leo Ray kay siya na lang mo'y iwit sa iyahang mga anak. Kaya si Leo Ray maigsoon kamanghuran unya na feel po di Dr. Ricardo Yanson Sr. nga well high time na pod nga si Leo Ray must have something to show to the family kay batanon man siya. And then ang ako rang nakita mga igsuon nga medyo wala man nila gi-acknowledge ng mga contribution sa ilahang mga anak ni Olivia ug ni Ricardo kay si Ricardo naman exclusively maoy naghatag og gibugaton sa mga potential siyang anak nga mao'y nakapatubo sa ilahang kumpanya. Pero si Olivia, basig na pero iya lang gi-ignore. Basig na pero denying the fact nga para niya, syempre, ako ya ang iloy, maski ano pa muonyo, anak man lang kamugyapon. Traditional mentality, very conservative. Ang anak-anak, bisan pag-unsa katas imong na human, imuhang nahimong kalampusan, maskin ingnon nga lupig nimo sa edukasyon, lupig nimo sa skills, no? Kay kani manggong skill mga igsuon God given manggo ni for me. Wala man poy na train pero ang ako lang mo pasabot kani bang gitawag nato bang naa kada ay inherent capacity o niya na develop ka experientially plus supplied ka sa imuhang ginikanan nga mo ay nag-ugmad so nahimo kang malampuson kauban sa kinatibukan nga korporasyon sa Yanson Family Corporation. What's wrong? So ningon sa pagistorya diri mga igsuon sila ni ningon siya. It is in this regard that we may say that money is the root of all evil. Okay, address na ninyo ning Olivia. Lani, address that term to Olivia. If money is the root of all evil, why Olivia becomes evil when we talk about money? She dig, and not just digging, from the root to the trunk, to the branches and to the twigs. In the entire picture of a tree, Olivia Villaflores Yanson do not want that there's somebody or anybody, even someone part of her family, nga pwedeng naa sa number 1, number 2 in the tree. She must be the tree without number 1 and number 2. Igsuon, sorry nga ni-mention ko kay nindot man pong una-unaon nga maayo man pod kayang pagkaplastar nga sila si Roy, si Lina, Emily o Ricky nahimo silang successful. Nahimo silang negosyante and now with the bastion of their successes sa ilahang mga kalampusan. Wala sila mainggit, wala sila
mangigi, wala sila maghunahunag balos. Ang ilahalang, let the day heal its time. Or let the time heals. Tuguti nga ang adlaw, maoy moayo sa panahon, or tuguti ang panahon nga maoy magdalag kaayuhan. Kaya ako nasinati mga igsuon up to the present, gusto kong makadungog nga dunay ribatal ang mga managsuon. Gusto ko nga sila mo hatag pod sa ilaha pod nga mga opinion, even as far as saying na excited ko basin og ilahang sumbalikan ilang inahan, pero matingala man ko mga igsuon kay medyo marag wala laman lang nila ang gibuhat sa ilang inahan dito nila. Well, wala sila maantig, wala sila maapiktuhi para nila mga igsoon. After all, siguro green card holders ting mga tawana. Kaya kung di pa ni green card holders mga igsoon, siguro wa na ang Interpol o ang murabas gibuhat ba ditong Congressman Arnie nga ni demand gyud ang Philippine government to use the Interpol nga mo collaborate nila sa pag-apprehend ni Congressman Arnie. But this one, moingon lang ko si Congressman Arnie, ang problema ra ato mga igsoon, gumikan kay giakusahan, no? Unya sa pagpangakusar, ang akong gipasalamatan lang sa istorya ni Congressman Arnie, ngunani lang, even in the absence of any evidence or any further basis, nakita nako nga si Congressman Arnie continue to stand up to the present, no? Unya, sa ako nakitaan mga igsoon, lupig lang si Congressman Arnie kay gikuhaan man si Congressman Arnie og kana bang passport. So kay wala naman siya passport, nahimo na siya ron nga undesirable person or pwede nang tawgon siya mga igsuon nga sa laag. Pero ako lang kuha agbasianan mga igsuon, mormag nahinumdum kong Alexander Dumas sa iyahang fiction The Wandering Jew. Okay, ako rang gikuan mga igsuon kay kani maguna tay binasahan, si Alexander Dumas was the author of that The Wandering Jew. Unya ang nakapatingkag sa dalungan ni Dr. Jose Rizal nga to ang nasudnong bayani katong kang Harriet Beecher Stowe nga Uncle Tom's Cabin. Ang problema si Arnie, dili siya American citizen. Ang nakanindot kay siguro kining upat mga igsuon, kana manggong term nga green card, I do not know what's behind, no, with the so-called green card. Ang ako arang nahibalan nga dili nila basta-basta nga mapadakop, dili nila basta-basta nga ma-apply ang extradition kay pagkangalan nga dito naman ni sila god sa Amerika. Unya dito nang eskwela, dito nagnegosyo, dayon sa diha nga nahumag eskwela ni Aris Pilipinas, dayon pag-abot sa Pilipinas ni tabang sa ilang kompanya, dayon while gadalaga ng negosyo dito sa gawas sa nasod, and then with the company helping them, nakita nato nga they are no longer an alien sa US or sa Amerika because of their investment. They are even part no sa mga groupings of businessmen and entrepreneurs dito. So, mayroon nga maulawan ra ang Philippine government when they ask the government of the United States of America to enforce the law of the Philippines banking on the so-called extradition treaty because so far from 2019 up to the present, wala man gyud nahitabo gyud nga pursuit dito. Wala nila ma-pressure, wala nila mapanghingos, sige, pero kaning mga managsuon nga upat, they enjoy their lives in the US because in the US, they consider it as the second haven. Lugar nga nindot nilang puyan para nila because para nila kampante sila, mas kampante gud sila sa Pilipinas, kay Pilipino man sila. But ang nakaproblema lang, napugos sila adto dito kay pagkangalan ngawon. Text na sila ni Emperado, ningon na sila ni Emperado, God bless na lang sa inyo nga mga pamilya dara sa Yanson. Karon ningon na siya pag-istorya, God bless sa mga sa Yanson family. So, manay nindot, no? It's generic mga igsoon for me. The love of the family established the peace that they long been desire. Salamat po ngayon na ang rahimong outcome. Alani minsan or kadaghanan mag-istorya man gud I would like
ta apologize nga doon ay mga butang nga medyo sakit paminawon, labi na gyud og makoreksyonan. Pero nga ako lang gipasalamatan Lani because ingon ana ka-open. So sa imuhang pagsunod nakadungog ko sa imuhang reaction, and then para nako I hope that you're satisfied with my explanation. Nalipay ko nga kung ugaling man na nakasabot ka sa akong pagpasabot, I hope wala nimo gi-misunderstood ang mga punto nga ako ang sulti, no? Correcting the error or correcting the mistakes or the misunderstanding, or even those mga igsoon katong mga butangan na tago nga wala ba mahibaw isa uban. Kay daghan pag yun hangtod karon ang nagtuo nga si Olivia maoy insakto. Daghan pag yun karon ang nagtuo, especially sa mga katong mga sip-sip, katubang mga kusog mo bulatik ni Olivia. Katong nag-enjoy ni Olivia mga igsoon. So ako rin giklaro nga mga igsoon, daghan pa na sila, their blind loyalty. Maura po'y naghatag og disgrasya nila because usahay manggod kani manggong sayop og mga igsoon di na siya makoreksyonan, magtuutag sakto. Munang nagpasalamat ko sa programa na to nga gigahin sa station DYRL for purposes of giving us the light, no? To traverse the spaces of truth, or kanang salamat sa station DYRL nga naghatag na to kagianan nga ato ang masusi ang kinatibuk-an gyud nga istorya sa kamatuoran diin kadaghanan mga igsuon sa ato ang mga suking tigpaminaw na gyud nakatutok sa Yanson Group of Bus Companies. Tiyaw mo ba'y gidaghanon sa more than 4,800 ka mga basis. Anya, mga igsuon with more than 18,000 ka mga empleyado. No, ako lang tan-aw mga igsuon ka ng 18,000, pwede na sa usa ka lungsod. Pamilya na mga igsuon, I'm telling you, okay na no, sa usa ka lungsod. So, marag pa kayo tapos istorya nga dako kayo og influensya ang Baliacar Transit Incorporated when we talk about how did they contribute that business to the affairs of the people's daily living, no? Sa ang pagkinabuhi sa mga tao sa ilahang pagpuyo sa Pilipinas. Nalipay lang po doon nagkikitabang ang Yanson Family Corporation. But then, mga igsuon doon ay mga controversies. Okay, salamat. Okay, ningon diri si Ray. Pidging RSY, is this the peace? Okay. So, okay. Is what pagunta sang kinagamo means? Please ask your sibling. Okay. So, mga igsuon, ang ilahang gustong mahitabo nga ningon pastapon ko no og spreading lies. Wala man ko nakadungog nga duna. Malabi kamo mo akong pangutanon. During the time nga nagproblema ang Yanson family, nakadungog ba mo nga daghan kayong istorya gikan sa managsuon nga Ricky, Selena, Emily ug Roy? Og naa man gani mga igsuon, mas daghan kayo buhian nga istorya si OVY. Mas nakita nako, mas daghan siya gibuhi nga istorya. Unya sa iyang mga istorya, mas nakita nako nga ining iyang mga gipangbuhian nga mga statement ni OVY. Mas si OVY pa magani ang dili makasabot siyang kaugalingon kun ngano nga ingon ani ang iyang position sa pagkakaron. I admit nga si OVY is the mother. Unya moingon po ko pag-istorya ang iyang pagkainahan, wala man pud na siya gi-contest. Kinsa banggoy mo contest sa kahimtang sa usa ka inahan mga igsuon. Ang ako lang natingad-an og gano nga medyo nahimo nga ang usa ka inahan naghimo siyang kaugalingon nga siya gahimo kontrobersya sa iyang kaugalingon. Mo nang mangutana ra po kog ingon ani nganong kinahanglan pa mong moabot sa punto nga si OVY mohimo ini nga mga lakang. Ha? Okay. Gusto mong mamati? Okay, sige, salamat. Okay. Mga igsuon kanigyo nagsunod nato dili gyud sila ganahan. Okay. Gusto gyud sila mamati unsa man gyud ang sulti nga ngano man gyud kuno gipakasala nato si OVY. Wala nato gipakasala si OVY. Si OVY mismo maoy nagsulti ug ang pagsulti ni OVY maora poy ato ang gisunod. Unya ang atong gisunod nga mga mensahe mga igsuon kana ra pong
limited ra pod gani po ta manglapaw. So wala tay gi-cover nga mulapaw sa mga istorya nga dili gikan mismo sa baba ni OBY. Na, paminawan yung maayo mga igsuon ha, kung nga nung niingon ta nga, lahi man ni kay kang OBY man ni mismo nga mga tingog. Paminawan ninyo mga igsuon. Ako nasa diretsyon masali may meeting, may transmission. So, nagsilinahan ko sa ila nga kung wala ako diretsyo, ihatag ati sa akong balik. Ano to lang voting rights. Tapos, nagsiliman ako, yung kuwan ko tayo, mong manita dito ba ng diretsyo ko ako. Eh, wala ko. So, nag-file ako kaso na annulment of extrajudicial settlement of state, tatong amended settlement of state, ano ba to, recompliance, damages, kung bilang prayer for PRO and preliminary injunction and status quo. So nakabantay mo mga igsuon. Pwede ka nas kaso nga iyang gi-file. Ang iyang statement, ang iyang sulti, mao ni ha, balikon sa nako ha, parang doon na mo'y guide. Okay, parang makasabot mo. Ang iyang gisulti mo ni, oh. Ako nasa direksyon masali may meeting, may transmission. So, nagsilinahan ko sa ila nga kung wala ako diretsyo, ihatag ati sa akong balik. Okay. Ningon siya nga, dili siya ganahan nga unsay masalin niya. Ang iyahang ganahan, mga igsuon, malikon ako ha, ningon siya pag-istorya, kanang meeting, ha? Murag, iyang ipalabas nga, wala na siya labot sa meeting. Then mangayo siya sa iyahang voting right. Human na siya ni-initiate nga iyahang ihatag ang pagdumala sa korporasyon sa iyang mga anak, pero mangita siya voting right. Now, sige lang. Pero ang ako ang point, mga igsoon, usbo na to. Paminawan nyo. Ako nasa direksyon masali may meeting, may transmission. So, nagsilinahan ko sa ila nga kung wala ako diretsyo, ihatag ati sa akong balik. Okay. Ang ganahan lagi niya, mabalik lagi. No? Iyahalagi, mabalik. Dili kay walay masalin niya. No? Kinahanglang mabalik niya. Dili kay mawala siya. Iyang gusto nga naa siya'y voting right. No? Onya, ang ganahan niya, kanang pagkabalik ani, nga ang iyahang mga anak will really bow down to her. Padayon na to. Ano to lang voting rights. Tapos, nagsiliman ako, yung kuwan ko tayo, mong manita dito ba ng diretsyo ko ako. Okay. So, nangayo siya balik sa voting rights. Nangayo siya nga og mahimo diretso sa iyaha. Dili siya ganahan nga walay masalin sa iyaha, ganahan niya nga naara siya, ganahan niya nga og pwede lang ibalik dito niya dayong naapod siya'y voting rights. Pero mga igsuon, dili man kay limited to i-voting rights. Kay ang iyahang gusto nga mabalik man niya. Dili man ingon nga portion, kundi tanan man. Okay, unsa may iyahang resolution? Unsa may pamaagi niya? Kay ganahan man niya tanan. Padayon na to. Eh, wala ko. So, nag-file ako kaso na annulment of extrajudicial settlement. Okay. So karon kay medyo wala ko. So nag-file kog annulment of extrajudicial settlement. Ipa-annul niya. Pero where does it started? It started from their meeting with Ricardo, with the children, nga ilang ihatag na lang sa ilang mga anak with Ricardo. Iyahang girespeto ang desisyon ni Ricardo, ni-initiate siya, ni-hire siya ang abogado, dayon pagkahuman gipapirma niya ang mga anak. Unya karon ningon siya nga kuhaon niya balik kay mawala iyahang voting right, no? Ningon siya pag-istorya nga wala nay nasalin niya. Nganong wala may nasalin nga kana lang da ang pag-ingon nga ang iyahadaan nga share is katunga. Unya ang iyahang share lapuan pa ng iyang katunga
pagkangalan nga wala may bahinon sa kwarta nga naa sa bangko ni Ricardo og niya. Adto man lang niya tanan ang kwarta ni Ricardo og niya. Wala may bahinon sa yuta. Adto man niya tanan ang mga kayutaan sa Yanson ni Olivia. Adto man ni Olivia tanan ang mga real estate nga mga condominium o uban pa mga igsuon nga mga katong sa mga korporasyon nga mga investment. Adto man niya tanan. Wala may mawala, iya man tanan. Ang giingon raman niya nga aka mo na lang ang magdumala. Pag dumala mga igsuon, so gipirmahan niya na mirmang mga anak, ang unom gyud ka anak. Unya, ay, nasayop man ko, ipaanol na ko akong ipastop. Kaya nasayop ko, ako man dahil ni siya tanan. So, wa may masalin, anak ko, walay masalin, kay imuhang gipirmahan nga para sa mga anak, pero ibalik tani ang iyahang nga voting rights. So, sa pa may voting rights ng istoryahon nga, ibalik man dito niya tanan. So, unsa pa may matawag na to? So, ningon siya pag-istorya nga, amo nga, hindi na lang to, wala na tong extrajudicial settlement. Wala na to, no? Lingon siya, iyahang gifailan sa korte. Hangtod doon wa pa ma-resolbar. Naa pa ng kaso sa korte. Sa kadugay panahon, nganong wala man mulihok ang korte ani. Karon, abi ninyo mga igsuon, katong tao nga responsable ani nga mga gibuhat ni Olivia sa iyahang mga anak, no? Nga si kanhi Secretary of Justice Minardo Guevara sa panahon ni Duterte. Kaya mga ko pa istorya, kumunto nga wala to ordering Duterte. Mga igsoon nga pa-filean para papangitaan. Wala naman gaingon nga mangitag probable cause. Gibutang kusa ang probable cause para ma-filean o trespassing, ma-filean o carnapping ang mga anak ni Olivia. Parang lagpot. Nya asa ron si Minardo Guevara, Solicitor General, maoy abogado sa atong nasod nga Pilipino. Pikus gana. Mag-away man si Sara o ang asawa ni Bongbong Marcos, o pala nagpasabot nga nag-ilog silang Bongbong. Mag-away man si Duterte o si Bongbong Marcos, mga igsuon, nabulag man ang tanan nga mga appointed government official ni Duterte sa paglingkod ni Marcos. Munang niingon pag-istorya si Sara, mga igsuon, I designate myself survivor. Designate survivor kuno siya, mga igsuon. Well, okay ra pod kay ko pag-istorya. Siguro gumikan kay panangtang man tong tanan nga mga appointed sa panahon ning Rodrigo Roa Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte. Dayong ang nabili na lang siya naman lang kay pagkangalan nga Vice President siya. So, mga igsuon, declared survivor. So, ako rang giklaro mga igsuon, dili man na may nagtapot mga igsuon, si Minardo Guevara, Solicitor General. So, ayop dagway, pero basiglain mo ibot ipasabot ni Sara anang giingon nga designate survivor. Kay karon ni panic ra bagyod. Ang tanan ni panic. Ngano man kay gatuo sila nga i-assassinate na si Marcos. Mo nang ni-declare dayon ang Malacanang nga karong pitsa 22 sa July ha. Pulo kadlaw gikan karon kinahanglang total gun ban. Wala gyud kunoy pusil mga igsuon kay kanang mga gun mauna siya'y delikadong gamiton sa July 22. Imagine mga igsuon, nahadlok si Marcos ana. So, ni-declare siyang total gun ban. Nakuha siya sa komedya ni Sara nga designate survivor. Ako lang ning gisulti gumikan kay si Minardo Guevara nga akong nasabtan nga gatuo kog wala kay giapil nagtangtang sa tanan nga mga appointed ni former President Rodrigo Roa Duterte. Uy, naa pa man di ay. Nakig-away man sa Executive Order number 62. Hindi man pag-istorya, dili pwede ka ng Executive Order 62 nga dili na siya i-implementar kay walay TRO gikan sa Korte Suprema.
Ato istoryahan na ron taon-taon mga igsoon sa ikaduhan akong program. Ako lang sa ipasabot ninyo nga naaraning uko. Ni araning number 1 nga naghatag og pasakit sa mga Pilipino. Tao mga igsuon nga daghag nawong. Munis Minardo Guevara. Imagine ka mga igsuon. Di man ko moingon nga traidor, di man ko moingon nga kini siya mga igsuon makapili og kinaiya. Daghan naman na sa tuaron. Ang ako rin kasulti mga igsuon nga responsable ni sila sa paglutos sa mga anak ni Olivia. Kay nakakita man gyud mo, ako mong yung ipakita niyong picture kagabi nga Office of the President, dahil naapagyod di ay tatak sa loyo President Duterte. Muna anak kangilgig mga igsoon. So, mayroon tapos istorya, og maglaom ta. Ako alang, mayroon rin kong istorya. Don't collateralize yourself with other people's bad business. But mayroon rin ko nga, be strong to stand against any challenge. Para ng hagit, tara na, unya, barog yun. Kaya di ka mo barog, mo tindog, di ka kalabyog. So, mga igsoon, ako na klaro, ha? Balikon ako, mauna siya'y gisulting Olivia. Tiwason ko no nato, mga igsoon. State, tatlong amended, Statutory of State, ano ba to, recompliance, damages, bilang prayer for PRO and Okay. preliminary injunction and status quo. Okay. So, ganahan niya, pabayron niya mga anak, damo mo yung kwarta, bayad mo sa akin. TRO, preliminary injunction, ay hindi na iya i-acknowledge na hindi na iya pwede nga ang ako niya promote ang akong gihatag, ang ako niya nga gipanpirmahan sa ilang extrajudicial settlement nga pati na ng amendment ang ihatag nila ang tanan nga mga property sa akon. Ay, wain na to ya kay sa akon na ni tanan, balik na ni sa akon tanan. Imagine nyo mga igsoon, ngon ana. So, sorry again, baliko na ako, Ma'am Lani, Emperado, dili na ko pwedeng ibaliwala lang ang statement, pero salamat sa imuhang pag-acknowledge. But then ako lang klaruhon nga if I may have to speak for and in behalf of all the employees and all the labor groups, no, sa tanan nga mga trabahante, sa tanan nga mga naapektuhan sa Baliakar Transit, appeal na ang mga pasahero, the riding public, ako lang yung sustinihan ang pagbarog until one day nga ang mga damgo nga magkauli ra ang relasyon ni OVY ug sa iyahang mga anak si Roy, Emily, Selena ug Ricky. Wala mi laing desire, wala mi laing pangando because we know that it can immediately or it can be easily resolved kung naa sila nag-abot. Kaysa kung tanaw mga igsuon, bisag unsa man kataas simbahan, balik man kita, bisag unsa man kataas posisyon, balik man kita simbahan. So, mangandoy ratag simbahan. Ako but pasabot mga igsoon nga tan-awon ra gyud nako ang positibong panlantaw nga magkahiusar gyud pagbalik ang mga anak ug ang inahan. Iniguman ani, no, behind or after the dark storm will be the shining light that brings the benefit not only the people who can we call part of the family but even those people who benefits from the goodness of the family. So, ako'y laing oras mga igsuon. Salamat. So, magdungog ta sa sunod akong programa. Dinihira ko taman sa atong programa ang Kamatuuran. Hangtod sunod simana, kay Biyernes man taron magdungog ta. Daghang salamat ug may gabi sa atong mga kaigsuonan. Daghang salamat natong tanan. Mao kini ang programang ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haon sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon.
apan kung dautan na ganing binuhatan. Daghanang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran. Bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan. Dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahong. Sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan. Daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran. Kamatuuran.